Tiningnan ng binata na nakaupo sa kanyang mesa sa opisina ang kanyang relo. May natitira pang kaunting oras. Ilang minuto pa, tapos na ang trabaho, at naghanda na ang lahat para umuwi. Nagpaalaman ang mga kabataan at nagkomentong nagtrabaho silang mabuti ngayong araw. Naisip ng binata na pagkatapos ng trabaho, dapat umuwi agad. Ang prinsipyong ito ang tumulong sa kanya upang mamuhay ng payapa. Ang kasakiman ay madalas na humahantong sa pagkabigo, kaya kung isasantabi mo ito, maaari kang mamuhay ng payapa. Sa pagtingin sa silid sa tapat, nakita ng binata ang mga mandirigma na nagsasanay ng kanilang mga kasanayan. Naisip ng lalaki na nagsusumika pa rin ang mga ito. Kahanga-hanga tingnan, kahit ilang beses niya itong masulyapan. Sa sandaling iyon, ang skill na constellation na nagbibigay liwanag ay sinasanay. Noong taong 2050, nilusob ng mga halimaw ang planeta kasama ang mga kakaibang nilalang na tinatawag ding mga constellation. Dagdag pa rito, nagsimula ring lumitaw ang mga taong, pagkatapos magising, ay nakakagamit ng mahikal na abilidad. Walang humpay ang laban ng mga halimaw sa mga nagising. Ngayon lang sila umabot sa pansamantalang balanse. Ang Central Academy ay matatagpuan sa kabisera ng bansa. Dito tinuturuan ang mga minero para maging mga hunter. At 9 na taon na siyang nagtatrabaho rito. Mga nagising, mga hunter, mga constellation. Parang ang astig, pero hindi bagay sa mga simpleng tao tulad niya. Kinagabihan, habang nakaupo sa harap ng tea, pinanood ng binata ang balita. Iniulat ng tagapagbalita na 200 katao na ang naiulat na nawawala ngayong buwan. Ito ang inanunsyo ng Hunters Association. Sinabi niya na ang mga nawawalang tao ay konektado sa konstelasyon ng Hari ng Pagpatay. Para sa binata, tila paulit-ulit na lang ang sinasabi ng tea. At tuloy raw ang pagngangalit ng haring ito sa Hilaga. Ang sumunod na balita ay tungkol sa issue sa badyat na nagdulot ng hidwaan sa pagitan ng Hunters Association at ng Civil Union. Napabuntong hininga ang binata. Nagbabangayan pa rin ba sila? May mga gustong gumastos habang ang iba naman ay nagdedemanda ng pagtitipid. Akala niya ay walang katapusan ito kaya pinatay niya ang tea. Kahit nagbago na ang mundo, patuloy pa rin ang mga mapagsamantala. Kaya naman laganap pa rin ang korupsyon at krimen hanggang ngayon. Tila ba iba na ang lahat? Pero sa totoo lang, walang nagbago. Inisip ng binata na ang lahat ng ito ay ginagawa ng mga taong mas matalino at mas maasahan kaysa sa kanya. Ano ang magagawa ng isang tulad niya? Inisip ng binata na marami ang tatawag sa kanya na talunan o duwag dahil sa mga ganitong pag-isip. Pero sa kanyang sarili, tatawagin niya itong karunungan. Isip ng lalaki, habang mas sumusuko siya, mas nagiging madali ang buhay. Hindi na kailangang umiyak kung walang resulta ang iyong mga pagtatangka. Walang saysay ang malungkot dahil sa kakulangan ng talento. Mas mabuting mabuhay kung anong mayroon ka. Habang siya ay nakakatulog, napansin ng lalaki na may mensahe sa kanyang smartphone. Sino kaya ang nagte-text ng ganitong oras? Inaalok ng mensahe ang binata ng pagkakataong maging isang awakened. Nagbigay rin ito ng 100% garantiya sa pagpili ng tamang constellation. Napangiti ang lalaki. Anong kleseng lumang panahong scam to? Hindi man lang nakakatawa. Bago siya makatulog, inisip ng binata kung gusto ba niyang maging awakened. Syempre naman, kahit ang isang awakened na e-rank, nangangarap ng promosyon, papayag ang lahat kung ganoon lang kadali. Paulit-ulit ang mensahe, ngunit hindi na tumugon ang binata. Sumapit ang umaga, nagising ang lalaki at agad na tumingin sa screen ng kanyang smartphone. Mayroong kitong bagong mensahe. Nairita siya. Buti na lang at hindi niya pinansin ang mensahe ng psychong yon. Isang malaking dibdib ang lumitaw sa harap ng binata. Ano kaya ito? Hindi makapaniwala ang binata. Totoo kaya ang mensahe kagabi? Sabi sa isang mensahe, kinumpirma raw ang kanyang pagsang-ayon. Naisip ng binata, sinabi lang niyang maganda iyon, pero hindi siya pumayag. Anong klaseng panloloko ito? Habang natutulog ang kandidato, kinansela ang pagpili ng constellation. Gayunpaman, nakumpleto na ang paghahatid ng sistema. Napagbasyahan ng binata na tiyak na may kagamitan sa loob ng dibdib. Ipinaliwanag sa isa sa mga mensahe na kung sasabihin niya ang status window, bubukas ito. Binigkas ng binata ang mga kataga, at lumitaw nga ang window. Gayunpaman, naglalaman ito ng kahiyahiyang impormasyon na ikinahihiya niyang ipakita kahit kanino. Naisip ng lalaki, hindi mahalaga kung anong klase siya nagising. Ang mahalaga ay ang katotohanan mismo. Ngunit ipinahiwatig ng sistema ang katangian, landas ng dakilang kabalyero, ranggo, SSS. Kinailangan niyang tignan ang dibdib. Ayon sa system, ang random equipment ay legendary armor ng Golden Guard ng Divine Beast. Ano naman kaya yon? Katangian na SSS rank at kagamitang legendary. Isang pagkakataon na minsan lang sa 1,000,000. Kung nangyari ito ilang taon pa ang nakalipas, tuwang-tuwa sana ang binata. Ngunit iba na ang lahat ngayon. Ipinasya niyang itapon ang mga gamit at nagsimulang maghanap ng mga basuhan. Sigurado siyang hindi ito isang biyaya, kundi isang sumpa na sisira sa buhay niya. Wala siyang balak mamatay sa laban. Gayunpaman, ang pagtapon ng mga bag ay isang masamang ideya. Kapag may nakakita ng legendary item sa lugar nila, magiging seryoso ang kahihinatnan nito, nahahantong pa sa pag-away ng mga guild. Napagdesisyonan ng binata na kailangan niya munang pumasok sa trabaho. Nagulat ang kanyang boss sa trabaho. Napagdesisyonan ba ng kanyang empleyado na kalahating araw lang magtrabaho? Sumagot ang binata na mayroon siyang importanteng bagay na dapat asikasuhin. Maya-maya pa, nasa labas na siya ng syudad, nakasakay sa bus patungong Incheon. Sa huli, nagpasya siyang alisin ang bagay na nagbabanta sa kanyang payapang buhay. Ang bagay na ito na tinatawag na daan ng dakilang gabi. Maya-maya pa, dumating ang binata sa dulo ng kanyang paglalakbay. Tumayo siya sa gilid ng isang bangin. Buong lakas na itinapon ng binata ang mga maleta pababa at sinabihang magdusa. Tagumpay na umuwi ang binata ng gabing iyon. Pagod na pagod siya.
24 taon na ang nakalipas, isang pagsabog ang yumanig sa isa sa mga gusali. Nang taon ding iyon, isa sa pinakamalakas na awakened being sa kasaysayan ay umalis ng bansa kasama ang kanyang grupo dahil sa alitan sa estado. Dahil dito, mas madalas na nagpakita ang mga halimaw at nanganganib ang kaligtasan ng mga mamamayan. Nanganib ang mapayapang populasyon sa mga halimaw na uhaw sa dugo at kailangang may gawin tungkol dito. Umabot na sa puntong nawalan na ng pag-asa ang mga tao. Ni minsan ay hindi pa nagkaroon ng ganito karaming halimaw. Nasaan ba ang gobyerno? Ipinabatid ng isang empleyado sa kanyang boss na papalapit na ang mga halimaw. Kinakailangang tawagan ang mga hunter. Nanganganib ang direktor. Kailangan ng tulong. May mga bata sa isa sa mga silid. Natatakot sila. Nakita ng lalaki ang halimaw na nakasilip sa bintana at lalo siyang natakot. Kailangan nilang tumakbo. Napansin ng dumadaang halimaw ang mga bata sa labas ng bintana at huminto. Nagtago naman sa mga sulok ang mga bata sa takot. Takot na takot sila. Sinira ng uhaw sa dugong halimaw ang bintana at tumasok. Hindi alam ng binata kung ituturing ba niyang swerte na siya lang ang nakaligtas sa silid na iyon. Inatingin ng journalist sa kamera ang mga hunter at survivors. Kukuha siya ng litrato para sa press at sa publiko. Sinabihan niya ang bata na ngumiti dahil isang tunay na himala ang makaligtas sa ganoong sakuna. Nakita ng binata ang mga maleta na itinapon niya sa ilog noong isang araw. Paano napunta ang mga ito rito? Sa harap ng ating bida ay nakalatag ang isang baluti. Inapangarap ng marami, ngunit para sa binata, ito'y isang tanikala. Kinumpirma ng status window. Ito ang maalamat na baluti ng Golden Guard ng Divine Beast. Permanente itong nakatali sa unang nagbukas nito. Nagulat ang binata. Posible bang kusang bumuklod ang isang bagay sa isang tao? Impossible iyon. Mayroon din itong dagdag na mga function, pagkontrol sa paghinga, regulasyon ng temperatura ng katawan, auto-repair, pocket storage, at auto-search para sa may-ari. Maraming maginhawang gamit. Naisip ng binata na marahil dapat niyang isuot ang baluti at gamitin ang imbakan nito. Malamang na narito ang baluti dahil sa auto-search at napagdesisyonan ng bida na maaring manganib ang buhay niya kung matagpuan ito sa kanya. Nagtataka ang ating bida, paano nga ba ito isinusuot? Siguro may salita para dito. Isang bagay tulad ng isuot. Pagkasabi niya nito, lumitaw ang baluti sa lalaki. Alagangang gumana. Mas astig pa ito kaysa sa inaasahan niya. Napagdesisyonan ng kabalyero na hindi na ito maaari pang magpatuloy. Tiyak na may impormasyon sa akademya. Napagdesisyonan ng ating bida na hanapin ang pocket storage function sa pamamagitan ng paghahanap ng buton nito sa status screen. Tinanong naman ng boss si Yu kung hindi ba siya half shift ngayon. Sumagot ang binata na mayroon siyang apurahang bagay na dapat asikasuhin kaya kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Inisip ng ating bida na kung titingnan niya ang mga materyales sa pagsasanay para sa mga hunter at ang listahan ng mga kagamitan, siguradong may mahahanap siya. Ang parusa at mga katangian ay mas malala pa kaysa sa inaakala niya. Kailangan ba niyang makipaglaban ng malapitan palagi? Kadalasan, kung may malaking parusa, dapat ay mayroon ding malaking benepisyo. Ngunit nakasaad lamang dito na gagantimpalaan ang mandirigma sa paglaban sa kasamaan, pagtatanggol sa katarungan at sa mga matuwid. Nagbasya ang lalaki na umpisahan ito sa pamamagitan ng pagpili sa lahat ng materyales na may kaugnayan sa mga kasanayan ng isang kabalyero at malapitang labanan. Napagdesisyonan ng ating bida na mayroon na siyang lahat ng kailangan niya at oras na para umalis. Kinuha ng binata ang flash drive. Nagpasya si MR. Yun na huwag gumamit ng elevator at dumaan na lang sa hagdan. Sa ganoong paraan, siguradong hindi siya mapapansin. May naririnig siyang mga boses sa ibaba. Ano kaya ang nangyayari doon? Tinanong ng Knight ang dalaga kung bakit tinanggihan ang kanilang aplikasyon. Kung sasaliyaw siya sa kanila, agad siyang kukunin ng kanilang guild, ang Avalon, pagkatapos ng pagtatapos. Magandang alok iyon. Muling sumagot ang babae na ayaw niya. Naisip ng ating bida na mukhang may problema ito ang akademya na nagsasanay ng mga awakened at hunter ay may mga guild. Aktibo silang nagpapagalingan para sa mga estudyanteng may magagandang kakayahan o pambihirang talento. Alam niyang mas magandang kontrata ang naghihintay sa kanya pagkatapos niyang mag-level up. Sino ba sa tingin nila siya? Akala ng binata, kilala ang Avalon sa agresibong pagkuha ng mga talento. Kailangan ng tulong ang dalaga. Tinawagan niya ang Chiiyang Guild at sinabing pilit pinapapirmahan ng Avalon Guild ang estudyanteng babae ng kontrata. Nangyayari ito ngayon sa emergency staircase ng Building B2. Biglang sumulpot ang mga representante ng ibang guild. Tinanong ng lalaki kung ano ang ginagawa ng Knight na ito. Hindi ba niya alam na hindi dapat nasasangkot ang mga estudyante sa mga proseso ng kontrata? Sinabi ng tagapagpatupad ng batas na ang guild na kinakatawan ng Knight na ito, si Chang Yun-seok, ay nabigyan na ng babala. Ngumiti ang Knight at sinabing nakikipag-usap lamang siya sa dalaga. Nagpasalamat naman ang estudyante sa kanyang tagapagligtas. Sinabi ng law enforcement officer na kung maulit ito, dapat makipag-ugnayan ang babae sa disciplinary committee. At hiniling ng estudyante sa kanyang senior colleague na ibigay ang numero nito sakaling kailangan niya ulit ng tulong. Nagulat ang ating bida. Hindi ba alam ng estudyante na kasing sama lang ng Avalon ang guild na ito? Akala ng binata ay naging maayos ang lahat. Ngunit nanatili pa rin ang mapait na pakiramdam ng hindi pagkakontento. Iniligtas niya ang bata mula sa pagkain ng isang fox at iniharap siya sa isang eleganteng lobo. Nag-alok ang sistema ng gantimpala para sa nagawang trabaho at pinili ng binata ang isang experience point. Pagka-uwi, muling sinuri ng ating bida ang status window. Labis siyang nagulat dahil hindi niya akalaing magkakaroon siya ng kakayahan sa lahat ng kasanayan ng isang kabalyero na dati itila imposible. Maging ang mga bituin ay mamamangha sa ganyang kasanayan. Ang natatanging kasanayan, pag-iskrima ni Sigwald von Engrel. Ang natatanging kasanayan, ang sining ng platinum na sibat ni Rico.
Natutunan ng binata ang anumang natatanging kakayahan ng mga maalamat na kabalyero. Natatanging kasanayan, ang sining ng malapitang labanan ng commander ng disyerto, Rochelle. Akala ni G. Y na ang lahat dito ay lubos na naiiba sa kanyang inaasahan. Natanggap ng ating bida ang natatanging talento sa pakikipaglaban ng kabalyerong si Grendel, ang Omniscience. Kung pantay-pantay ang lahat, ang may mas higit ang mananalo. Ang recreation room sa academy. Sinabi ng binata na masaya lang siya. 3 lang sila kada taon midterm, final, at graduation exams. Dagdag pa ang sports festival, 4 na lahat. Kaya sa totoo lang, isang pagpupulong kada season. Tinanong ng isang kasamahan kung ano ang ginawa ni MR. Y kahapon, nasiraan na ng bite ang Avalon Guild. Sagot ng binata, nagsumbong daw siya kay Chaeyong dahil hinahunting nila ang isang babaeng estudyante. Sabi nila, pambihira raw ang babaeng ito. Galit na galit ang guild. Sumagot si MR. Y na ganoon talaga ang mga bagay-bagay. Sinabi ng binata na may katangian ng isang alkemista ang babae. Kaya kailangan siya ng Avalon Guild kahit ano paman. Nagulat ang ating bida dahil lahat ng guild ay naghahanap ng mga alchemist. Natakot si MR. Why? Paano kung malaman nilang siya ang may gawa? Nagpahayag ng kumpiyansa ang kasamahan niya na malalaman din nila agad. Naisip ng ating bida na dapat niyang samantalahin ang Witness Protection Program. Sinabi ng kasamahan niya na sa anumang kaso, kailangan pa ring mag-ingat. Panahon ng pagsusulit sa pagtatapos. Mahihirapan ang lahat kung mawawala ang kanilang leader. Matapos mag-isip, napagtanto niyang hindi siya basta-basta susuko. Walang madaling solusyon. Alam ni MR. Y na sa kanyang sweldo, hindi siya makakakuha ng bodyguard at kahit ang mga guild ay hindi tutulong sa isang ordinaryong empleyado. Pero wala siyang balak na harapin ito. Maganda sana kung makakuha siya ng maalamat na kasanayan at sandata para sa pagising. Pagkatapos ay makabalik siya sa normal niyang buhay. Tila biro ng kung sino napilitin siyang tahakin ang landas ng pagising sa ganitong paraan. Earth Class Academy. Natunton ng nagtitipon ng impormasyon noong gabing iyon ang binata. Yu Sang-won, 32 taong gulang. Pinuno ng Departamento ng Pagpapanatili ng mga Pasilidad na Teknikal. Akala ba talaga ng lalaking ito ligtas siya matapos makialam sa kanya? Pinakalma ng mga kasamahan si Yeon-seong ang isang estudyanteng sumira sa isang empleyado ay makaakit ng labis na atensyon. Isa na siyang bigo sa buhay dahil ipinanganak siyang walang kapangyarihan. Nagulat naman ang isa pa niyang kasamahan. Talaga bang sasayangin ni Yeon-seong ang oras niya sa basurang yon? Sinabi nila kay Yeon-seong na huwag na itong pansinin. Makakahanap pa naman sila ng ibang target. Hinati ng akademya ang mga estudyante ayon sa estado. Makalangit, makalupa, at ordinaryo. Bilang isang awaken C-rank, hindi siya makapasok sa heavenly class na garantisadong daan patungo sa malalaking guild at nanatili sa earthly class. Ang pagkakaiba ng mga klase ay talaga namang langit at lupa. Ang mga heavenly class na awakened ang responsible sa proteksyon at seguridad ng bansa. Ang heavenly class ay isang magandang oportunidad para magkaroon ng kapangyarihan. Tanging mga nagtapos lamang doon ang may pagkakataong makapasok sa Avalon bilang isang master. Sinabi ni Yeon-seong na gagawin niya ang lahat para makapasok sa heavenly class. Hindi niya man lang mapataas ang kanyang antas. Ginawa na ang lahat ng paraan, pero wala pa ring nangyari. Sabi ng kasamahan niya, mas mabuting humanap na lang ng ibang solusyon dahil hindi sila pwedeng mag-aksaya ng oras sa empleyadong ito. Ayon kay Yeon-seong, kailangan pa rin nilang wasakin ang walang kwentang empleyadong ito. Dahil kung hindi, hahadlangan sila ng iba sa hinahara. Kailangan nilang magpakita ng halimbawa. Sumang-ayon naman ang binata. Sabi naman ng isa, hindi raw nito alam ang kanyang lugar. Paano kaya ito lulutasin ni Yeon-seong? Sumagot si Yeon-seong na may kilala siyang magaling sa mga bagay na yon. Nagulat naman ang kasamahan niya. Ang tinutukoy ba niya ay mga basurero? Ang mga basurero at mga sumasamba sa demonyo ay mga kriminal na grupo na kalaban ng mga halimaw at mga tao. Ang mga sumasamba sa demonyo ay nanumpa ng katapatan sa mga Diyos na sumasalungat sa sangkatauhan. Imposibleng makipag-ayos sa kanila. Ang mga basurero naman ay para lang sa sarili nilang kapakanan at madalas gamitin ng mga guild para sa maruming gawain. Alam naman kasi nila na lahat ng malalaking guild ay may koneksyon sa mga basurero. Asikasuhin yan ng basurero. Kailangan lang magpakalat ng ilang tsismis. Nagulat ang kanyang direktang superior. Anong klaseng bakasyon naman ang magaganap sa gitna ng finals? At 5 araw pa talaga. Inaasahan na ito ng ating bida. Ngunit masyadong matigas ang ulo ng kanyang boss. Akala ni Yeon-seong ay sapat na ang ilang araw. Magiging kalmado ang lahat kung magtatago siya sa panahong iyon. Tumanggi ang kanyang boss. Ang kanilang slogan ay pagkakaisa. Kaya walang mangyayari. Hindi nabaguhan si Yeon-seong bakit siya kumikilos ng ganito. Naisip ni Yeon-seong na dapat niya man lang sabihin sa kanyang boss na may isang tao mula sa Avalon Guild na humahunting sa kanya. Kung may mangyari, siya ang unang pagdududahan. Napagtanto ng ating bida na malamang ay magpapadala ang kalaban ng isang basurero. Dahil ayaw nitong madumihan ang kanyang mga kamay, kailangan niya munang umalis ng akademya. Tanong ng may-ari ng bilihan ng armas, naghahanap ba si Yeon-seong ng pananggalang? Nagulat ang ating bida. Kumalat ba agad ang mga usap-usapan? Sabi ng mga ngalakal, bakit pa nga ba pupunta rito ang isang taong hindi pagising na may ganyang ekspresyon sa mukha? Naglista ang lalaki ng mga potion, depensibong espada, gasgon, at automatic rifle. Wala ka bang nagustuhan? Sumagot si Yeon-seong na hindi sasapat ang kanyang sweldo para doon. Nagpabili ang ating bida ng ilang potion at isang proteksyon na espada kukunin niya raw pagkatapos ng trabaho. Sa paanan ng bundok, may babala na bawal ng dumaan dahil sa panganib. Sa unahan ay isang dungyon na puno ng halimaw. Dumating si Yeon-seong sa lugar na napag-usapan. May espada siya sa likod, at sa harap niya ay isang E-rank dungyon, ang pinakamababang antas ng clearing. Kahit ordinaryong tao na may armas ay kaya itong gawin.
Naisip ng ating bida, kung gusto niyang harapin ang lalaki mula sa Avalon, kailangan niyang maging mas malakas. May lumabas na dungeon quest sa status window. Lipulin ang mababangis na aso. Ang mga mababangis na aso ay uhaw sa dugong halimaw. Nagpakita sila sa pasukan ng piitan. Inilabas ni Yeon Seong-won ang kanyang espada, at naisip na kailangan niya itong gawin hindi na may iwasan ang laban. Sinuot niya ang kanyang baluti at sumabak sa laban. Di nagtagal, nalipol ang mga halimaw. Namatay silang lahat sa isang suntok lang. Masyadong madali para sa Awakened One. Salamat sa kanyang automatikong baluti. Naisip ng binata na sa ganitong paraan ay malalaman nila siya. Kailangan niya ng ibang plano. Marahil dahil sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Parami ng parami ang nawawasak na katawan ng mababangis na aso. Sa bawat taghampas ng kanyang espada, ramdam ng ating bida ang pagbuti ng kanyang mga kasanayan. Kaya niya nang wasakin ang ilang halimaw sa isang bagsak lang. Inisip ni Yeon Seong-won kung gaano kabilis ang pag-unlad ng kanyang mga kasanayan. Nararamdaman niya ang mga halimaw sa likuran niya nang hindi man lang lumilingon dahil ito sa talento sa pakikipaglaban ni Grendel, ang Knight of Omniscience. Hindi niya sukat akalain na ganoon kalakas ang kakayahang ito. 30 asong lupa ang napuksa. Kapag ipinagbili niya ang mga Magic Stone, malalaman agad ng asosasyon na isa siyang Awakened. Matapos pag-aralan ang impormasyon, napagtanto ni Yeon Seong-won na isa sa mga epekto ng kanyang baluti ay doblehin ang kanyang stats. Tumanggap ng gantimpala ang protagonista sa paglilinis ng piitan, hindi niya inaasahan ang ganito mula sa isang E-rank dungeon. Ang mga gantimpala ay nakabatay sa mga katangian. Nagulat si Yeon Seong-won. Ibinibigay ba talaga nila ang lahat ng ito sa kanya dahil lang sa paglilinis ng isang maliit at mababang uring dungeon? Pinili ni Yeon Seong-won na dagdagan ang kanyang stats at iwasan ang mga parusa. Sa tingin niya, isa itong malaking gantimpala. Aktibo na ang isang natatanging kasanayan. Bisyon ng Forest Blade ng Elemental Knight na si Elarian. Level 4 pa lang si Yeon Seong-won, pero kahanga-hanga na ang kanyang stats. Sa mga kondisyong ito, pag-agawan siya ng pinakamagagaling na guild sa bansa. Mas nagiging komplikado ang lahat kaysa sa inaasahan niya. Inisip ni Yeon Seong-won na baka hinahabol na siya ng basurero. Pero isang pagkakamali ang lumabas ng ganito. Hindi siya nakikita ng mga kalaban dahil sa kanyang baluti. Kailangan niyang hanapin ang lalaking iyon bago pa ito makatakas. Isang ibon ang lumitaw sa langit at nagsimulang umikot sa itaas ng bida. Hindi alam ng ating bida kung paano hanapin ang lalaki mula sa Avalon Guild. Tiningnan ni Yeon Seong-won ang ibon at naisip na baka nagbibigay ito ng pahiwatig. Ngayon, naiintindihan na niya ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng kagubatan. Iwinasiwas ni Yeon Seong-won ang kanyang braso at inihagis ang patalim sa malayo. Tumpak ang paghagis at nasugatan ang basurero. Pero kailangan pa rin niyang magbantay. Maaring may nakatagong armas ang basurero. Nagkamalay ang basurero at sinabihan ang gintong kabalyero na tumigil. Iba ang misyon niya at hindi niya hinahabol ang Golden Knight. Ngayon, kailangan niya ng potion at benda para sa sugat niya. Tinanong ni Yeon Seong-won ang kalbong lalaki kung ano ang misyon niya. Sumagot ang basurero na inupahan siya para turuan ng leksyon ang isang lalaki. Pero siguradong hindi ang gintong kabalyero. Inabutan ng bida ang sugatang lalaki ng isang potion at sinabihang magpagaling. Nang magpabaya ang kalbo, sinunggaban siya ng espada ng gintong kabalyero. Akala ni Yeon Seong-won ay natapos na niya ang lalaking ito. Ngunit wala pa siyang napapatay kahit sino. Alam ng ating bida na siya ang target ng basurero. Kaya kinailangan niya itong gawin para sa kanyang depensa. Nakita ng ginintuang kabalyero ang mga gamit na dating pag-ari ng kalbong lalaki. Wala nang may-ari ang mga ito ngayon. Napagtanto ni Yeon Seong-won na talagang may nalalaglag na gamit kapag namatay ang isang Awakened. Kailangan itong pulutin. Kinopya rin ang datos mula sa telepono ng namatay. Tiyak na hindi ito masasayang. Napagdesisyonan ng Golden Knight na maaring iwan na lamang ang bangkay doon. Asikasuhin na raw ito ng mga halimaw. Akala ni Yeon Seong-won ay wala na siyang dapat ipag-alala. Dahil nalinis na niya ang lahat ng ebidensya. Lumapit ang Golden Knight sa portal at nagpa siyang oras na para magpatuloy sa pagpapalakas. Nagpakita ng babala ang system window. Nilabag ang Code of Chivalry. Lihim na inatake ng mandirigma ang kalaban. Kaya parurusahan siya sa pamamagitan ng hindi pagtanggap ng susunod na gantimpala. Ang pagkuha ng mga bagay matapos ang taksil na pagwasak sa isang kalaban ay itinuring ding paglabag sa Code of Chivalry. Naisip ni Yeon Seong-won na mayroon na siyang triple penalty. Medyo kulang ba yon? Napagbasyahan ng ginintuang kabalyero na kailangan lang niyang malinis ang piitan ng 3 beses. Hindi magtatagal. Lumitaw ang mga duguan na pagong sa piitan. Sinabi ng Golden Knight na malugod niya itong gagawin. Iniulat ng sistema na nalampasan ng player ang dungeon at umabot sa level 6. Kakaiba ito para sa ating bida. Kalmado siyang nag-level up. Pero hindi pa rin nawawala ang mga parusa. Dahil ba yon sa mahihinang halimaw na nakakalaban niya? Sinabi ni Yeon Seong-won na kaya pa niyang mag-level up, kaya magpapalakas siya at tatakbuhin ang susunod na mga dungyon. Mga gagambang may mata na rube. Sinasabi na ng pangalan ang lahat. Nakipaglaban din ang bida sa mga halimaw na ito. Pagkatapos malinis ang piitan, tumanggap siya ng skill point at inalis ang gantimpala ng piitan bilang parusa. Ano kaya ang mga gantimpala para sa kanila? Hindi tulad ng mga aso at gagamba, hindi naman nananakit ng tao ang mga pagong. Ang gantimpala ay para sa paglipol sa mga nilalang na nananakit sa tao. Malinaw na ang lahat ngayon. Ang susunod na skill ay napakaganda pala. Nagdagdag ito ng mga feature tulad ng paghahanap ng kalaban at isang minima. Parang sa laro lang ang minima. Punong-puno ito ng impormasyon. Ang gamit nito sa laban ay lubhang nakatulong. Nag-isip ang protagonista ng malawakan. Nawalan ng kontak ang Knight mula sa Avalon Guild sa Scavenger. Ibig sabihin, tatawag na sila ng reinforcements. Hindi mahirap harapin ang isang garbage collector. Pero kaya-kaya ng ating bida na talunin ang Avalon Guild. Nasa kanya na ang lahat ng ebidensya. Kailangan niya silang harapin nang hindi man lang sila kinakausap ng direkta. Pagkalipas ng 3 araw,
Nagsimulang mag-alala si Yeon Seung. Bakit hindi na nagpapakita ang basurero? Lumipas na ang lahat ng deadline. Sinabi ng kasamahan niya sa boss nila na may problema sila. Lahat ng mensahe sa basurero ay na-upload sa network ng akademya. Kinumpirma ni Yeon Seung na totoo nga ito. Pero paano nangyari ito? Sino ang may access sa kanyang telepono? Dagdag pa ng kasamahan niya, kumalat na raw ang mga tsismis matapos ang pagkawala. Lumabas din ang mga tsismis na ito sa ibang mga guild. Sinabi ni Yeon Seung na maraming problema ang idudulot nito kung mauwi sa giyera sa pagitan ng mga guild. May nagawa ba siyang mali? Kaya naman daw niya pinipigilan si Yeon Seung dahil wala siyang mapapala sa pagiging kakampi ng isang talunan. Biglang may tumawag mula sa hindi kilalang numero. Binati ng tumawag ang binata at nagpakilalang isa siyang empleyado na kinailangang magtago dahil sa isang kamakailang insidente. Napagtanto ni Yeon Seung kung sino ang kausap niya. Sinabi ni Yo Sang-won na 9 na taon na siyang nagtatrabaho sa akademya, kaya bihasa siya sa mga ganoong bagay. Nagawa na raw niyang ayusin ang basurero na ipinadala sa kanya. Tinanong ni Yeon Seung kung dapat ba niyang ituring ang tawag na ito bilang deklarasyon ng giyera sa Avalon. Sumagot ang empleyado ng akademya na hindi niya magagawang gawin iyon. Bakit hindi na lang hayaang manatiling usap-usapan ang mga bagay-bagay at hayaan siyang makabalik ng ligtas sa akademya? Sinabi ni Yo Sang-won na wala siyang kailangan. Alam niya ang kanyang lugar. Gusto lang niyang maging isang bato sa gilid ng daan. Dagdag pa ni Yo Sang-won, kung may mangyari man, ipapasa niya ang impormasyon sa Guildmaster ng Avalon, kaya dapat pag-isipang mabuti bago kumilos. Natapos ang pag-uusa. Galit na galit si Yeon Seung. Ngayon, hindi na niya kayang harapin ang lalaking ito. Tinanong ng kasamahan niya kung sino ang tumawag. Naisip ni Yo Sang-won na kailangang bayaran ng mga tao ang kanilang mga utang. Kailangan niyon para mabuhay. Sinabi ng lalaki sa kausap niya na nagdusa siya sa mga ginawa ng anak niya. Natutuwa siyang naayos ang lahat ng mapayapa at gusto siyang bayaran. Mayroon ba siyang gustong kapalit? Sinabi ni Yo Sang-won na wala siyang kailangan. Nagpapasalamat lang siya sa kabaitan. Napansin ng lalaki na isa nga siyang matalinong binata. Akala ng bida, ang kailangan na lang niya ay bumalik sa akademi ng nasa oras. Nagulat ang ating bayani. Bakit hindi niya tiningnan ang kanyang mga bagong estadistika? Sinabi ng kanyang superior na naiintindihan niya ang lahat. Nagdasalamat siya na inayos ito ni Yo Sang-won. Ngunit hindi niya ito papayagang basta na lang umalis sa trabaho. Sumagot ang binata na masaya siyang buhay pa at papasok na nga sa trabaho. Sinabi ng empleyado sa kanyang boss na naiintindihan niya kung gaano kahirap ang mga bagay ngayon, kailangan niya ng mas mahabang pahinga. Hindi raw maaring lumiban sa trabaho si Yo Sang-won. Kailangan niyang bumawi sa mga araw na wala siya. Ang ating bida na nakauniforme, may hawak na martilyo, ay sinubukang humabol. Nagulat ang kanyang mga kasamahan ni hindi man lang pinagpapawisan si Yo Sang-won. May kinain kaya siyang espesyal. Mas mahira siguro dahil pinahirapan nila ang daya noong nakaraang taon. Sinabi ni Yo Sang-won sa mga kasamahan niya na dahil lang iyon sa nakapagpahinga siyang mabuti. Kailangan niya ngayong magtrabaho ng mas mahirap. Sa locker room, nagreklamo ang isa sa mga empleyado na pagod na siyang magtrabaho hanggang 9:00 ng gabi. Sinabi ng bida na maaari silang umuwi ng maaga ngayon. Napansin niya mismo na babalik siya dahil may nakalimutan siya sa training room. Ramdam na ramdam ng binata ang titig ng isang tao sa batok niya. Galing kaya ito sa Avalon. Kailangan niya silang dalhin sa training room. Malakas na sinabi ni Yo Sang-won na alam niyang narito ang stalker, kaya dapat na itong lumabas. Isang babae ang lumabas mula sa madilim na silid at nagsisising sinabing nahuli siya. Nagulat si Yo Sang-won nang mapagtanto niyang isa siyang estudyante. Dapat daw ay mas maaga pang pumunta rito ang binata. Hindi man lang daw siya nakakain sa panonood dito. Nagtataka si Yo Sang-won kung ano ang kinalaman ng isang estudyante mula sa heavenly class sa isang tulad niya. Duda niyang pagtatapat ito ng pag-ibig. Hindi raw niya tipo ang lalaking ito. Hindi na raw dapat magpanggap pa itong ordinaryo dahil napansin na siya nito. Inamin ng dalaga na hindi niya maintindihan kung bakit nagtatrabaho ang binata sa posisyon nito, ngunit nag-alok na labanan siya. Nagulat naman si Yo Sang-won. Paano siya lalaban sa isang estudyante mula sa heavenly class? Hindi siya basta-basta kalaban. Matatag na tumanggi ang bida. Anya, abala siya sa paghahanda para sa pagsusulit at humanap na lang daw ng iba ang dalaga. Hindi sigurado ang bida kung makakalabas siyang buhay sa sparring laban sa awakend na biran. Isa pa, wala siyang nakikitang dahilan para ibunyag ang kanyang mga kakayahan sa mundo. Sinabi ng estudyante na dapat sumang-ayon man lang kahit isang beses ang binata. Kung hindi ay sasabihin niya sa lahat na gising na ito. Tinanong ni Yo Sang-won kung bakit niya gagawin yon. Tinanong ni Yo Sang-won kung bakit siya gustong labanan ng estudyante. Ipinaliwanag ng babae na sinabi ng kanyang mga constellation na ang lalaking ito ay may martial arts star, kaya kailangan niya itong labanan kung gusto niyang lumakas. Naintindihan ng binata ang nangyayari, kaya kahit anong gawin niya, hindi niya maitatago ang kaniyang pagising. Pero ano naman ang kinalaman ng martial arts star dito? Wala naman siyang ganoon. Gayunpaman, taglay ng binata ang natatanging talento sa pakikipaglaban ni Grandel, ang kabalyero ng Omniscience. Kung ang kanyang mga talento ay lalago bilang isang konstelasyon, maintindihan kung bakit ito tinawag na bituin ng martial arts. Sinabi ni Yo Sang-won na wala siyang dahilan para makipaglaban. Hiniling ng dalaga sa binata na huwag siyang iwan. Tutal, kaya naman niyang sabihin ang lahat sa kanya. Sumagot ang bida na wala siyang nakikitang problema doon. Kailangan lang niyang panindigan ang kaniyang alamat. Lungkot na inamin ng estudyante na gusto lang niyang lumakas. Tanong ni Yo Sang-won kung bakit hindi na lang siya sumali sa guild para mag-level up. Tumutol ang dalaga. Anya, numero lang ang mga level. Kailangan niya ng mga kakayahan. Gusto niyang makipagkumpetensya sa malalakas, hindi sa mga nakakainis na halimaw. Sinabi ni Yo Sang-won na kung ganoon, dumiretso na lang ang babae. Ang mga archdemon ng Slaughter King at ang kanilang panatikong mga tagasunod ay tiyak na matutuwa sa kanyang pagdating. Nagulat ang estudyante.
Alis ba talaga ang empleyado, kahit na pinakiusapan siya ng isang magandang dilag na manatili? Tumalikod si Yo Sang-won at sumagot na yon mismo ang mangyayari kung gusto niyang magsanay. Dapat siyang pumunta sa mga bundok. Nagdilim ang paningin ng estudyante at binuhay ang magic circle ng hustisya. Lumamon ang apoy sa paligid niya. Nagulat ang bida, anong kleseng harang ito. Naintindihan ba niya na mapapausahan siya kung mapatunayang inatake niya ang isang empleyado? Sabi ng babae, ngayon lang daw niya ito naririnig. Gayunpaman, isang awakened being ang kanyang kaharap, hindi lamang isang empleyado. Ipinaliwanag ng estudyante na mawawala lamang ang barrier kung may mamatay o mawalan ng malay sa kanila. Ito ay regalo mula sa kanyang constellation, ang Libra. Naisip ni Yo Sang-won na wala na talaga siyang pagpipilian. Pagkatapos, sinabi niyang may isa siyang hiling bago sila magsimula ang laban na ito ay dapat manatiling lihim sa kanilang dalawa. Pati na rin ang katotohanang siya ay isang awakened. Walang korte, walang reklamo, at walang bayad pinsala. Nagulat ang dalaga. Bakit pa komplikadohin? Tutal, isa lang naman itong laban. Idinagdag ni Yo Sang-won na papayag lang siya kung manunumpa ito sa kanyang constellation, natutuparin ang lahat ng kondisyong nakalista. Nanumpa ang babae, ngunit mayroon din siyang isang hiling. Sabi niya, kapag nanalo siya, kailangan sumali ng binata sa grupo niya. At ngayon, handa na siyang magsimula. Wala pang oras para makapag-react si Yo Sang-won nang atakihin siya ng babae. Napakabilis ng mga galaw nito, at bahagya lamang na naawat ng ating bida ang atake. Isang harang ang lumitaw sa pagitan ng dalawa, at malakas itong tinamaan ng dalaga. Tinanong ni Yo Sang-won kung okay lang siya. Nagtataka ang estudyante kung ano iyon, gumamit ba ng mahika ang kalaban niya. Sabi ng sistema sa binata, dapat panatilihin ang magandang asal kahit sa sparring. Pagdating sa martial arts, dapat pangalagaan ng magkabilang panig ang kanilang karangalan. Nagula si Yo Sang-won. Ano ang ibig sabihin ng pagpapanatili ng dangal? Hiningi ng estudyante sa kanyang kalaban na ituro sa kanya ang kamay ng hustisya. Si Shin Ah-young, isang tagasunod ng konstelasyong balanse. Muling nagulat ang dalaga. Tinatanggihan ba ng binata ang laban? Tinanong ni Yo Sang-won kung dapat din ba niyang gawin iyon. Ngunit isa lamang siyang empleyado, hindi isang mandirigma. Naintindihan ni Yo Sang-won kung bakit niya ito ginagawa, pero sumang-ayon pa rin siya. Parang napakakatawa-tawa ng lahat, pero binibilang ito ng sistema. Para sa binata, walang silbi ang sistemang ito. Muling sumugod ang estudyante sa ating bida. Muling hinarang ni Yo Sang-won ang atake at napaisip kung gaano ito kahanga-hanga. Kahit habang hinaharang niya ito, ramdam pa rin niya ang enerhiyang dumadaloy sa katawan niya. Hindi tumigil ang dalaga sa pag-atake, pati mga paa niya ay ginamit. Muntik pa nitong tamaan ang mukha ng bida, at bahagya lamang itong nakailag. Nagtataka ang estudyante kung bakit hindi pa rin binubunot ng kalaban ang kanyang espada, hindi niya ito urungan. Sabay-sabay na gumamit ng ilang skills ang dalaga: Book of Justice, Solar Eclipse, Sacred Punishment. Namamangha ang ating bida sa galing ng estudyante. Ginamit ng dalaga ang kanyang mga kamao. Bahagyang naisangga ni Yo Sang-won ang atake sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang espada. Napagtanto ng binata kung gaano ito kadelikado. Matapos ang ilang matagumpay na pagtatanggol, nasanay na siya sa mga atake nito. Hindi inakala ni Yo Sang-won na matatalo siya sa laban na ito. Ngunit hindi pa rin madali ang sumalakay. Hindi mapakali ang estudyante at nagtataka kung bakit hindi humuhugot ng espada ang kalaban. Sinamantala ni Yo Sang-won ang pagkalito niya at nag-opensiba, at iminungkahing subukan ito ng dalaga. Gumamit siya ng mahika ng apoy. Naisip ni Yo Sang-won na sa agresyon niyang iyon, kaya niyang wasakin ang lahat sa paligid niya. Sino kaya ang mananagot doon? Muling naaktibo ang skill na Book of Justice, Punishing Retribution. Napagtanto niyang hindi kailangan maging henyo para maintindihan na isang delikadong skill ang ginagamit laban sa kanya. Umilag si Yo Sang-won. Sumablay ang dalaga at nabuko ang kanyang sarili. Kaya sinamantala ito ng ating bida. Kaganting atake, napalayo ang kanyang kalaban. Labis na nabalisa at natakot si Yo Sang-won. Anong nagawa niya? Sa huli, napalipad niya ang isang bata sa ere. Nilapitan ng ating bida ang kanyang kalaban na nakaupo sa lupa at tinanong kung okay lang ba siya. Sinabi ng babae na ang sparring ay sakit, init, at excitement, kaya kailangan mong magtiis. Naisip ni Yo Sang-won na baliw ang babaeng ito, at medyo nakakatakot. Inamin ng estudyante na talo na siya at lubusang nabigo. Masakit ang buo niyang katawan, at medyo nahihiyapan siyang huminga, pero ayos lang siya. Tumingin si Yo Sang-won sa paligid at sinabing ang kailangan lang niyang gawin para maalis ang harang ay ang aminin ang pagkatalo. Tumutol ang dalaga. Hindi lang ito tungkol sa pag-amin ng pagkatalo, kundi tungkol sa pagbibigay nilang dalawa ng kanilang lahat. Sa anumang kaso, hindi nagkamali ang kanyang constellation. Sino nga ba ang mag-aakalang may diamante sa ganitong lugar? Ipinaalala ni Yo Sang-won sa estudyante ang kanyang pangako. Nang tanungin niya kung bakit siya nito sinusundan, nagulat ito. Hindi ba iyon pinapayagan? Hindi naman siguro siya dapat maging mahigpit. Sinabi ni Yo Sang-won na tapos na ang kanilang duelo. Sumang-ayon ang dalaga, pero dagdag pa niya na ang nakaraan ay nakaraan na, at abala na sila ngayon sa paglikha ng kinabukasan. Sinabi ng binata sa estudyante na umalis na lang, dahil hindi siya interesado maging hunter. Tinanong ng estudyante kung bakit itinatago ng binata ang kanyang mga kakayahan. Hiniling ng dalaga na maging personal na guro niya ito. Dodoblehin niya ang sahod nito at nangakong mas magandang trato kaysa sa akademya. At tutulungan pa siyang itago ang pagiging awakened niya. Naisip ng binata na maaring hindi ito masamang opsyon. Ang kailangan lang niya para manatiling sikreto ang pagkatao niya ay magpalit ng trabaho. Hiningi ni Yo Sang-won na ipangako nito sa kanya ang ilang personal na oras, dahil kailangan niyang patuloy na pataasin ang kanyang level. Umayag ang dalaga, dahil kung lalakas ang binata, maganda rin ito para sa kanya. Sinabi ng kanyang supervisor na nakarating na sa kanya ang mga usap-usapan. Sino kaya ang mag-akalang nakipaglaban si Yo Sang-won sa isang heavenly class? Sumagot ang binata na nagulat din siya,
Pero buti na lang at hindi siya nasugatan. Hindi alam ng binata na walang mga surveillance camera sa training room. Kaya ang kailangan lang niya ay panindigan ang kanyang kwento. Sinabi ng boss na gusto ni MS Shin Ah-hyun na manatiling walang galos si Yoo Sang-won. Sumagot ang binata na alam niya iyon. Sinabi ng boss na labis siyang nadismaya na alis ang isang kwalipikadong empleyado. Ngunit wala na siyang magagawa. Nagpasalamat si Yoo Sang-won sa kanyang boss at umalis sa trabaho. Dala ang lahat ng kanyang gamit sa isang kahon. Tumingin si Yoo Sang-won sa paligid at sinabing ibang level talaga ang opisina ng langit. Ang bagong apartment ay ibang level din talaga. Pagkatapos mag-unpack, naisipan ng binata na oras na para magpahinga. Isang estudyante ang pumasok sa silid at nagtanong kung tapos na ba ang lahat. Sinabi ng ating bida na sakto ang kanyang pagdating. Hawak niya sa mga kamay niya ang isang kontrata. Ayon sa mga kondisyon nito, isang sparring session kada linggo, at ang natitira ay personal niyang oras. Nilagdaan ni Yoo Sang-won ang kontrata at ibinalik ang isang kopya sa babae. Sinabi ng binata na gusto na niyang pumunta agad sa Dongyeon. Nakatanggap si Yoo Sang-won ng mensahe na aprobado na ang kanyang aplikasyon para magsanay sa E-rank Dongyeon para sa mga awaken B-ranker. Naisip ng binata na ngayon ay may tataas na niya ang kanyang level ng walang problema. At agad siyang umalis sa akademya at dumiretso sa Dongyeon sa Hilaga. Ang mga E-rank Dongyeon ay tahanan ng mga totoong halimaw. Hindi tulad ng E-rank, kung saan ang mga halimaw ay kasing lakas lang ng mga hayop. Ang mga goblin ang pinakamahina sa kanila. Ang pinakamapanganib na mga bituin para sa bansa ay ang hari ng pagpatay sa Hilaga ng Kabisera at ang walang hanggang puot sa karagatang Pasipiko. Sabi ng isang player, galit na siya sa mga ride ng hating gabi. Sabi naman ng isa, malalagot daw sila kapag hindi nila ginawa ang trabaho nila. Naisip ni Yoo Sang-won, kung isipin, hindi rin pala naiba ang mga awaken sa mga ordinaryong empleyado. Pero napansin ng ating bida ang isang kakaiba. At tuloy siyang sinusundan ng mga pulang tuldok sa mapa. Ngunit nanatili pa rin ang mga ito sa malayo. Siguro, likas nilang nararamdaman ang kanyang katangian. Dumating si Yoo Sang-won sa E-rank Dongyeon, ang pugad ng mga kumakain ng laman. Sa wakas, narating na ng binata ang kanyang patutunguhan. Sa pagpapatuloy, naisip ng ating bida na marahil kailangan niya lang wasakin ang boss. Ngunit ano itong masamang atmosferang ito? Naamoy ni Yoo Sang-won ang pagkabulok. Hindi na matagalan. Bahagyang binuksan ng binata ang pinto at sumilip sa loob. Galit na nilalamon ng mga halimaw na uhaw sa dugo ang laman ng kanilang mga biktima. Inilabas ng ating bida ang kanyang gintong baluti at naisip na kailangan niyang tapusin ito ng mabilis at umalis na. Nakita ng halimaw ang matapang na kabalyero at nagtaka. Saan nanggaling ang lalaking ito? Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang bida at winasak ang mga uhaw sa dugong halimaw gamit ang kanyang espada ng kabayanihan. Ngunit biglang sumulpot ang isa pang halimaw mula sa kanto. Handa naman ang kabalyero at agad na winasiwas ang kanyang espada. Isa na namang halimaw ang nawasak, o mas tamang sabihing, ginutay-gutay. Napansin ng bida ang isang silid kung saan nagtitipon ang mga halimaw. Anong klaseng lihim na pagtitipon ito? Hindi napansin. Dahan-dahang lumapit si Yoo Sang-won at muling tinamaan ang halimaw sa likod. Mabilis silang nagtangkang lumaban. Ngunit wala silang laban na isip ng kabalyero na kung magpapatuloy ito, mabilis siyang matatapos. Gayunpaman, muling ipinaalala ng sistema na dapat niyang sundin ang kodigo ng kabalyero. Itaas ang kanyang bandila at sabihin ang kanyang pangalan. Naisip ni Yoo Sang-won na gustong-gusto talaga siyang patayin ng sistemang ito. Hindi ba pwedeng maging mas mabait ito? Wala siyang pakialam sa pagiging maginoo. Ayon sa sistema, ang karangalan at pagiging maginoo ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi maaring tanggihan ang kodigo. Napagdesisyonan ni Yoo Sang-won na huwag nang galitin ang sistema. Baka pilitin pa siyang gumawa ng kung ano. Pero habang iniisip niya ito, mas lalo siyang nababahala. Ano nga ba itong kodigo ng kabalyero? Sinimulan ng sistema ang pagsasanay sa pagiging kabalyero. Akala ng binata ay nababasa ng sistema ang kanyang isipan. Talaga bang kailangan niyang isigaw ang tungkol sa kanyang sarili sa gitna ng piitan? Gayunpaman, imposibleng talikuran ang ganoong katakam-takam na gantimpala para lamang sa ilang salita. Bagama hindi alam ng binata kung ano ang eksaktong sasabihin, nagpakita ang sistema ng mga pairala para ulitin niya. Nagula si Yoo Sang-won. Anong klaseng kabaduyan ang mga ito? Ipinasya ni Yoo Sang-won na ulitin ang mga ito. Iniisip ang gantimpala sa buong panahon. Nagsalita ang binata upang marinig siya ng mga demonyo. Sa mga naninirahan sa pitang ito at nagbabanta sa sangkatauhan, siya ang gintong kabalyero, ang tagapagtanggol ng sangkatauhan. Ngayon ang banal na pagtutuos sa lahat ng kanilang kasalanan. Pumasok sa silid ang mga demonyo, mas malalaki kaysa sa mga nauna. Naisip ng bida na napunta na siya sa mas mahirap na antas. Napagtanto ni Yoo Sang-won na isa lang ang pagpipilian niya at hinigpitan ang hawak sa espada. Lahat ng parusa ng knight ay inalis. Gaya ng dati, mabisang nilipol ng ginintuang kabalyero ang mga halimaw. Nilaslas niya ang mga ito ng maayos. Ang huling halimaw ay tagos hanggang sa likod. Napagbasyahan ng binata na sapat na ito. Sa minimap, mas malalim sa Dongyeon ang boss. Nagbasyang sumulong doon ang ginintuang kabalyero. Maingat na bumaba ng hagdan ang ating bida. Ngunit hindi niya inaasahan ang pag-atake ng boss. Nagawa ni Yoo Sang-won na umiwas sa atake at nagpa siyang gumanti sa pamamagitan ng pagputol sa ulo ng halimaw sa isang bagsak. Inayuhan ng sistema ang manlalaro na pangalagaan ang kanyang karangalan at kumilos na parang tunay na kabalyero. Ipinahayag ni Yoo Sang-won sa demonyo na ngayon na ang kanyang huling araw. Sumigaw ang demonyo na isa siyang sariwang karne. Hindi ikinatuwa ito ni Yoo Sang-won. Mas mabilis si Yoo Sang-won kaysa sa kalaban niya at madali niyang naiwasan ang mga atake ng bumabaluktot na halimaw. Sinabi ni Yoo Sang-won sa halimaw na dapat sanay nag-ehersisyo pa ito noong may pagkakataon pa. Kasabay nito, nagpakawala ng ilang mapaminsalang atake ang binata sa kanyang kalaban.
Napagdesisyonan ng protagonista na kailangan niyang patayin agad ang halimaw na ito dahil ito ang boss ng E-rank Dongyeon. Tumama ang nagpasyang atake sa dibdib. Lubusan ng binaon ng protagonista ang kanyang espada. Isang napakagandang kristal ang lumitaw sa lugar ng nawasak na halimaw. Ipinahayag ng sistema na nakumpleto na ng malalaro ang Dongyeon at maaari nang kolektahin ang gantimpala. Napagpasyahan ni Yo Sang-won na ang isa pang skill point ang pinakamagandang opsyon. Pinili ni Yo Sang-won na ipatawag ang isang knight. Bilang gantimpala, isa pang knight ang ipinatawag si Akalon, isang metal golem na mas mukhang robot. Matagumpay ang pagpaparehistro ng master. Ipinahayag ng knight na sisimulan na niya itong protektahan. Sumunod na ipinatawag ang isang kabalyero ng Order of the Sacred Heavens, si Somyol. Sinabi ng dalaga na susundan niya ang kanyang master sa landas ng liwanag. Napansin ni Yo Sang-won na may pakpak ang knight na ito. Sino ang mag-aakalang hindi pala tao ang mga knight? Idineklara ng gintong kabalyero na ang dalawa ay mga tauhan na niya ngayon. Kinumpirma ito ng metal golem, sinabing maaring mag-utos ang master sa abot ng makakaya. Sinabi ni Somyol na susundan niya ang master saan man basta tatahak sila sa landas na malayo sa kaumihan at kadiliman. Naisip ni Yo Sang-won na nagkaroon siya ng golem na handa sa anumang bagay at isang banal na anghel. Tinanong ng binata kung kailangan ba nilang kumain o matulog. Sumagot ang golem na hindi mahalaga sa kanya ang pagkain, ngunit kailangan ang mana para makabawi kung sakaling magkaroon ng malubhang pinsala. Ang amo ang magtatakda ng kanilang lokasyon. Dagdag pa ni Somyol, makakakuha siya ng enerhiya mula sa pagkain, ngunit mas epektibo ang pagsipsip ng mana. Wala rin silang tiyak na lugar kung saan sila mananatili habang naghihintay. Nagtaka si Yo Sang-won kung saan itatago ang metal golem. Kay Somyol, mas madali ito sa bagay na ito. Naalala ng binata ang storage skill na magagamit para itago ang mga nilalang na ipinatawag. Kailangan pa ba niyang maglinis ng isa pang Dongyeon para lang makuha ang skill na ito? 3 tao ang nakatayo sa pasukan ng Dongyeon. Alam nilang mag-isang pumasok ang binata at sigurado silang hindi ito lalabas ng walang galos. Kailangan nilang maghintay. Ngunit biglang lumitaw mula sa Dongyeon ang isang gintong kabalyero, isang metal golem, at isang banal na anghel. Radikal na binago nito ang balanse ng kapangyarihan. Akala ni Yo Sang-won, mukhang mga basurero ang tatlo at tinanong kung sino sila. Madalas, iniiwasan ng mga tao ang mga pasukan ng piitan. O naghihintay ba sila ng isang tao? Dali-daling sinabi ng mga natatakot na kabataan na dumadaan lang sila at paalis na. Inulit ng golem ang mga salitang binitawan ng isa sa kanila kanina. Mag-isa lang siyang pumasok. Hindi siya makakalabas ng walang galos. Iniulat ng golem na narinig na ang voice recording at kumpirmado na ang pagiging kaaway. Inuri ng ginintuang kabalyero si Akalon sa kanyang mahusay na trabaho. Inilabas ng dalaga ang kanyang espada mula sa kaluban nito. Nagsimulang magdahilan ang mga natakot. Sinasabing akala nila'y lalabas ng mag-isa ang binata at madaling mabibiktima. Napagtanto ni Yo Sang-won na sinusundan siya. Sabi ng isa sa kanila, isa lang daw itong hindi pagkakaintindihan. Nawala silang sinusundan, lalo na ang Golden Knight. Ngunit sagot ng bida, malinaw na siya ang hinihintay nila. Hinubad ni Yo Sang-won ang kanyang gintong baluti at nagtanong kung kamukha ba niya ang taong hinahabol nila. Pero hindi iyon nakapagpagaan ng loob nila. Sinabi ng isa sa mga kontrabida na hindi raw siya mapanganib, kundi isang ordinaryong empleyado lang ng akademya na walang kapangyarihan. Muling binuhay ni Yo Sang-won ang kanyang baluti at sinabing hindi makatarungang itago ang kanyang mga kakayahan, kaya hindi niya sila papakawalan. Iniutos ng bida kina Akalon at Sumael na harapin ang tig-isang kalaban. Natakot ang mga kontrabida at sumugod sa kagubatan. Hindi nila talaga ito pinirmahan. Napansin ni Yo Sang-won na naghiwalay ang mga kriminal at inutusan ang kanyang mga katulong na ipagpatuloy ang paghabol. Iwinasiwas ni Samul ang kanyang espada at idineklara na siya ay kumikilos sa ngalan ng Order of the Sacred Heavens. Dapat pausahan ang mga kriminal. Iniulat ni Akalon na tinanggap na ang utos at nagsimula ng sumugod ang Knight of the Galactic Order. Napansin ni Yo Sang-won na sa halip na habulin ang mga kalaban, nagkukwentuhan lang ang mga katulong niya, isang lata at isang manyikang may pakpak. Ganito ba talaga ang lahat ng mga kabalyero? Napagtanto rin niyang alam nilang tatlo ang pagkatao niya. At ngayon ay hindi na siya maaring magpalusot pa. Napansin ng bida na napakabilis ng kalaban. Kaya lang, kung gagamit siya ng panapon, mapapausahan siya. Akala ng kontrabida nakatakas na siya. Ngunit paglingon niya, nakita niya ang gintong kabalyero sa likuran niya. Binunot ni Yo Sang-won ang kanyang espada at sinabing nahuli na ang kontrabida. Napagtanto ng kontrabida na oras na para tumakas patungo sa piitan. Sumigaw ang mga kriminal na tiyak na hindi na siya mahuhuli at sumugod sa portal papasok. Sumigaw si Yo Sang-won na hindi niya ito hahayaan at inatake ang tumatakas. Napansin ng kabalyero na inaasahan na niya ang pagtakas sa piitan, dahil iyon ang pinakaligtas na opsyon. Kaya naman pala siya narito. Matapos suriin ang smartphone ng kriminal, napagtanto ng bida na isang demonyong sumasamba ang nasa likod ng mga basurero. Iniulat ng metal golem na nahuli na ang kalaban. Sumisigaw naman ang kontrabida sa mga kamay nito, nagmamakaawang palayain at humihingi ng tulong. Hindi mapalagay si Yo Sang-won. Lumilipad ba sa himpapawid ang metal golem ng lantaran sa lahat ng oras na ito? Dala naman ni Somyol ang isa pang kriminal at sinabing tapos na ang misyon niya. Naisip ni Yo Sang-won na kailangan na niyang umalis agad. Inutusan sina Somyol at Akalon na puksain ang mga kontrabida at ipinahayag nilang isasagawa nila ito. Para isakatuparan ang utos, lumipad ang mga katulong sa langit kasama ang kanilang mga biktima. Naisip ng binata na bumabalik na naman sila sa dati. Pagkatapos, nagpasya siyang gumamit ng mahika at ginamit ang maalamat na kasanayang special gate papunta sa santuwaryo ng kabalyero. Isang special gate ang bumukas sa harapan niya.
Sinabi ni Yo Sang-won sa kanyang mga katulong na tatawagan niya na lamang sila mamaya. Hindi na muna sila kailangan sa ngayon at malaya silang gawin ang gusto nila sa santuwaryo. Kinumpirma nila ang pagtanggap sa utos at sinabing sisimulan na nila itong isagawa. Malayang oras kung gayon. Nang umaga, tumunog ang alarm clock. Nagising ang binata sa kanyang kama at nagtaka kung anong oras na. Sinabi ng dalaga na dapat gumising ng maaga ang isang kabalyero at simulan ang araw sa pagsasanay. Nagula si Yo Sang-won. Aano napunta si So-myul dito? Sagot ng dalaga. Malaya raw makapasok at makalabas ng santuwaryo ang sinumang kabalyero sa ilalim ng utos ng master. Inaalala ni Yo Sang-won na sinabi niyang doon lang siya, dapat dahil baka mapansin siya. Kaya raw hindi niya dinala ang kanyang kagamitan at nagsuot ng ordinaryong damit. Nagtanong si Yo Sang-won kung saan niya nakuha ang mga damit na ito. Sagot ni So-myul, si Akalan daw ang gumawa niyon para sa kanya. Marami raw itong talento at siya lang ang mas malakas dito. Kasalukuyang nanunuluyan si Akalan sa santuwaryo. Pumasok si Yo Sang-won sa kusina at nagulat. Nakapagluto na ba ng almusal si So-myul? Sagot ng dalaga. Si Akalan din daw ang gumawa noon. Sinabi ni Akalan na napakahalaga ng mga supply at nilinis pa niya ang bahay ng commander. Nagtataka naman ang bida kung ano kaya ang lasa ng pagkain. Hindi pa pala siya nakakakain ng ganito. Sinabi ni So-myul na hindi alam ni Akalan ang gusto ng amo niya, kaya mas pinasarap niya ito ng bahagya. Inihanda na rin niya ang lahat para sa paglabas sa lungsod. Naisip ni Yo Sang-won na si Akalan ay tila isang makinang pamatay at napakaalalahanin din. Kaya raw dapat samahan niya ang kanyang amo. Ngunit sinabi ni Yo Sang-won na dapat siyang manatili sa santuwaryo at maging handa sa anumang mangyari. Tinyak naman ng dalaga na magiging handa siya kung bigla siyang kailanganin ng kanyang master. Bago umalis, sinuri ng ating bida ang status window. 2 pa lang ang itinaas niya, pero lampas na sa S-rank ang lahat ng stats niya. Napaisip si Yo Sang-won na maaga pa para magsaya dahil marami pa siyang problemang hindi pa nalulutas. Matatawag lamang niya ang kanyang sarili na tunay na S-rank awakened kapag mayroon na siyang sapat na karanasan, kakayahan at karunungan. Tinanong ng estudyante kung kamusta ang kahapon. Sumagot si Yo Sang-won na hindi naman daw gaanong masama. Nang tanungin tungkol sa mga klase niya, sinabi ng dalaga na hindi gaanong interesante ang mga aralin sa martial arts. Isa pa, bahagi lang ng trabaho niya ang pakikipagkita sa kanyang personal trainer. Tinanong ni Yo Sang-won kung mayroon siyang mga gawain para sa araw na ito. Iminungkahi ng dalaga na sabay silang pumunta sa Midday Sun Guild para iulat ang tungkol sa dungyon. Nasa academy rin naman ang kanilang opisina. Lumapit ang mga kabataan sa opisina ng Midday Sun Guild. Kasabay nito ang pagiging zenith ng araw. Nagulat ang ating bida nang makita ang mga kabalyero ng guild na ito na nagsasanay sa himpapawid. Sinabi pa ng dalaga na ginagawa nila ito araw-araw. Napansin ng mga kabataan sa malapit ang ating mga bida. Tinanong ni Yo Sang-won kung sino sila. Napatigil ang mga tao at yumuko ng malalim. Nagalit naman ang estudyante. Sinabi na niyang huwag nilang gawin iyon. Naisip ni Yo Sang-won na parang mga miyembro ng isang mafia clan ang mga taong ito. Sinabi ng isa sa naoroon sa dalaga na siya lang ang nagising na uring makalangit sa kanila. Sumagot ang estudyante na ang mga nagising na uring makalangit ay tao rin. Isang binata ang naghihintay sa estudyante sa loob ng silid. Sinabi ng binata na hinihintay niya si Lady Aeon. Siya si Go Si-yeon-jon, ang anak ng pinuno ng Blue Dragon Guild. Sinabi ni Aeon na kung tungkol sa alok ang pinunta ni Sung-joon, pareho pa rin ang sagot niya. Dahil sa constellation, hindi niya maaring baguhin ang guild. Sumagot si Sung-joon na kung gayon, maari siyang sumali sa kanila habang nananatili sa kanyang guild. Nasasaktan siyang makitang nasasayang ang talento nito. Alam naman ni Lady Aeon ang tungkol sa kanilang guild, hindi ba? Ang Blue Dragon Guild ay isa sa 3 pinakamalakas sa bansa. Ngunit ang kapangyarihan at kasikatan nito ay kilala rin sa mga karatig na lupain. Ang Blue Dragon ang pangarap ng sinumang awakened. Isa rin ito sa pinaka-agresibong guild dahil sa Blue Dragon of Battle constellation nito. Sinasabi ring balak nilang agawin ang unang pwesto sa lahat ng guild sa bansa sa malapit na hinahara. Sinabi ni Aeon na wala siyang natatandaang panuntunan na nag-utos na ang lahat ng awakened na heavenly class ay dapat mapabilang sa top 3 guilds sa bansa. Ayon kay Sung-joon, ang dalaga ay nagtataglay ng kakaibang abilidad ng Circle of Justice at Hand of Justice. Siya ay nasa ika-45 na antas na at may estado ng isang awakened biran. May bibigay nila ang lahat ng kailangan niya para sa kanyang pag-unlad. Sinabi pa ni Sung-joon na malapit na raw niyang kailanganing bumisita sa mga C-rank dungyon para mag-level up. Kaya ba na Midday Sun Guild ang mga raid na ganoon? Nangako ang babae na bubuo siya ng sarili niyang team. Kaya mas mabuting huwag siyang panghimasukan at pwede nang umalis si Sung-joon. Ayon kay Sung-joon, ang constellation ng kanilang guild ay sagisag ng labanan. Hindi sila magtitipid sa pagpapaunlad kay Lady Aeon. Sa isip ni Yo Sang-won, walang katuturan ang sinasabi ng lalaking ito. Hindi maaring magsabay ang dalawang constellation. Hindi ibabahagi ng mga mapagmataas at selosong nilalang ang kanilang mga apostol. Sinabihan ni Aeon si Sung-joon na tingnan ang kanyang sarili. Ang kanyang personal trainer ay nagtrabaho sa akademya sa loob ng 9 na taon. At sa lahat ng bagay, inisip na ang kanyang kausap ay nagsasalita ng walang katotohanan. Nagula si Yo Sang-won. Anong ibig sabihin ng tingin na yon ni Sung-joon sa kanya? Wala pa nga siyang sinasabi. Inapaalis agad ni Aeon si Sung-joon dahil may mas importante siyang gagawin. Inuri ni Aeon ang ating bida at sinabing mahusay ang kanyang ginawa. Nagulat naman si Yo Sang-won. Kailangan ba talagang ibaling sa kanya ang lahat ng atensyon? Ipinaliwanag ni Aeon na kung hindi siya pakikinggan ni Sung-joon. Hindi niya siya maaring balewalain dahil magkaklase sila. Isa pa, malaking tulong ang mga close combat fighter. Sa isip ni Yo Sang-won, alam naman ng lahat na ang mga awakened melee fighter ang madalas na namamatay sa laban. Kaya naman, hindi sila dumarami. Muling inulit ni Aeon na magiging mas malakas pa siya. Inaalala naman ni Yo Sang-won na level 45 na siya.
at oras na para pumunta sa C-Rank Dungeon. Naisip ni Yo Sang-won na dahil sa mga ganitong bagay, kaya nagsimulang kamuhian siya ng Blue Dragon Guild. Inamin ni Aeon na talagang may kakaibang mukha si Sungjoon. Sinabi ni Yo Sang-won na pupunta siya sa Dungeon. Sa opisina ng Blue Dragon Guild, pinaalalahanan ni Sungjoon ang kanyang tauhan na dapat alamin nito ang lahat tungkol sa kapaligiran ng babaeng ito. Hindi na nakapagpigil si Sungjoon at sinuntok sa panga ang kanyang tauhan. Anya, ang pagkuha ng mga talentadong tao ay labanan sa pagitan ng mga guild. Ilang beses pa ba niya kailangang ulitin na si Shin Ae-young ay lubhang kailangan nila? Sinabi ni Sungjoon na karapat dapat sa isa pang suntok ang asistan na ito at ibinigay niya ito. Sinabi ng pinuno na nakatakda sa dalaga na isuot ang kanilang sagisag at maging bahagi ng Blue Dragon Guild. Malinaw ba yon sa lahat? Nagkakaisang sumagot ang mga naroroon. Tinanong ni Sungjoon kung ano ang alam nila tungkol sa empleyadong ito. Sagot ng assistant, siya raw si Yo Sang-won, ang personal trainer ni Shin Ae-young. Inuno siya ng Technical Maintenance Department sa Academy at kasalukuyang nagsisilbing personal mentor nito. Nagulat si Sungjoon. Bakit kailangan ng tulong ng isang tulad niya, ang isang estudyante ng Heavenly Class? Sagot ng assistant, plano raw niyang bumuo ng sarili niyang team sa malapit na hinahara. Wala raw saysay ang mga ganitong aksyon. Napansin ni Sungjoon na 2 taon pa bago graduate si Shin Ae-young, pero pwede naman siyang kumuha ng team mula sa Midday-sun. Bakit kailangan pa niya ang isang empleyado na tulad niya? Iminungkahi ng assistant na marahil dahil ang empleyadong ito ay isa ring awakened when nakunan ng surveillance camera ang laban sa pagitan nila. Ginamit pa ni Shin Ae-young ang bilog ng katarungan na gulat ang pinuno ng guild. Kailangan ba talagang gamitin ng babae ang lahat ng iyon laban sa isang empleyado? Ibig sabihin, si Yo Sang-won ay hindi bababa sa C-rank o mas mataas pa. Sinabi ng assistant na pagkatapos noon, nag-apply siya para pumasa sa E-rank Dungeon. Sinabi ni Sungjoon na sa ganoong potensyal, madali siyang makasali sa isa sa mga nangungunang guild sa bansa imbes na maging ordinaryong empleyado. Bakit niya ito itinatago? Iminungkahi ng pinuno ng Blue Dragon Guild na maaring kamakailan lang siya nagising o baka natatakot lang siyang magising. Base sa reaksyon niya, may alam siya tungkol sa industriya ng Hunter. Nalaman na ni Shin Ae-young ang lahat at napagtanto niyang hindi na niya maitatago ang kapangyarihan niya, kaya pumayag siyang makipagtulungan sa kanya. Sa bilis ng mga pangyayari, naisip ni Sungjoon na sa mga susunod na taon, ang Midday-sun Guild ay magkakaroon ng 2 awakened at makakapagtanggol sa mas matataas na nanggong Dungeon. Nagulat ang isa sa mga naroroon. Masama ba yon? Sinabi ni Sungjoon na, syempre, masama yon. Nawalan na nga sila ng potensyal na miyembro. Magkakaroon pa sila ng mga kakumpetensya. Tinanong ni Sungjoon kung pupunta ba ang lalaking ito sa Dungeon. Kinumpirma ng assistant na nag-apply ang awakened one sa E-rank Dungeon. Malapit na raw siya doon. Sinabi ni Sungjoon na kung ganoon, dapat pumunta agad doon si Yongso. Alam na niya ang gagawin. Dumating ang bida sa gubat malapit sa pagsubok sakay ng taxi. Sa pagkakataong ito, may isa na namang E-rank Dungeon dito. Lumingalinga ang binata. Napagtanto niyang may sumusunod sa kanya. Mga basurero na naman kaya, ginamit ng ating bida ang kanyang stealth skill at pinapabilis ang kanyang takbo. Sinubukang takasan ang mga humahabol sa kanya. Napilitan ding bumili si John Suo para makasabay sa kanyang target. Sa gitna ng parang, tumigil si John Suo at tumingin sa paligid. Saan nagpunta ang lalaking yon? Akala ng ating bida na nagtatago sa likod ng puno na sinusundan siya ng bagong dating. Bakit hindi siya tumakbo nang mapansin niyang nakita na siya? Hindi siya isang scavenger. Ibig sabihin, may sumusunod siyang utos. Ang naisip niya agad ay si Sungjoon. Siya kaya ang nag-utos nito. Alam na ni Sungjoon na awaken siya. Pero napakatanga naman para kalabanin ang Blue Dragon Guild na gustong-gusto ang laban at walang tigil. Pumunta si Yo Sang-won sa kabilang dulo ng parang at naisip na dapat ay gagana ito. Nakita ni John Suo ang target at nagulat. Bakit hindi pumunta sa Dungeon ang isang to? Sa squatter sa hilaga ng syudad. Doon nakita ang portal, ang pasukan sa Dungeon. Ipinagbigay alam ni John Suo sa internal communication na papunta sa Dungeon ang awakened when. Akala ni John Suo, napansin siyang nagkakalikot ng telepono. Pero kung magrereklamo siya, bugbog abutin niya at ititiwalag sa guild. Pero, wala naman sigurong problema. Isa lang naman siyang awakened siran. May kasama pa siyang 2 may paihong ranggo. Napansin ni John Suo ang mga tao at nagtatakang nagtanong kung sino sila. Lumabas ng SUV ang knight at tinanong ang kasamahan niya kung tama ba ang lugar. Ipinakita naman ng kasamahan niya sa smartphone ang mga litrato ni Yo Sang-won na pumapasok sa Dungeon. Ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay. Nagtatakang tanong ni John, nasaan si John Suo? Hindi ba't dapat sinusundan niya ang awakened one? Iminungkahi ng kasamahan niya na baka nagtatago si John Suo sa mga garbage collector. Isa lamang siyang E-class na alipin. Natural lang na matakot siya sa mga basurero. Alam niya ang kanyang limitasyon, kaya naman nabubuhay ng mas matagal ang mga katulad niya. Tiningnan ng knight ang gate at naisip na may mali rito. Bakit wala siyang makitang kahit isang basurero? Lumabas mula sa dilim ang leader ng mga basurero, kasama ang kanyang mga tauhan. Napagtanto ng knight na mas malakas ang leader kaysa sa iba, at tinanong kung talagang mga basurero sila. Ngumisi ang leader. Isa lamang siyang bata, kaya siguro niya ipinadala ang isang mahina sa misyon. Sinabi ng leader na napadpad ang tagasunod na ito sa kanilang teritoryo, at ngayon ay kailangan nilang pangalagaan ang kanyang sawimpalad na kaluluwa. Dinurog ng lalaki ang smartphone gamit ang kanyang kamay, at sinabing hindi na nila ito kailangan. Nawalan ng pag-asa ang kabalyero. Hindi niya alam na teritoryo pala ito ng mga scavenger. Nagtanong ang knight kung bakit naisipan ng mga ito na kukunin nila ang kanilang mga kaluluwa. Sagot ng leader, halata naman daw. Alam nilang nangangaso ng mga basurero ang mga knight, kaya nila sila tinutugis sa ganitong paraan. Nagulat ang kabalyero.
Saan nila nakuha ang ideya na sila ay pinangangaso? Isa itong malaking hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng leader na E-rank Dongjons lang ang narito, at bihira pa ang E-rank Awakened. Akala ng Knight, madali siyang magiging biktima ng mga scavenger kung maglilibot siyang mag-isa sa mga Dongjon. Napagtanto ng Knight na nahulog siya sa isang patibong. Sinabi niya sa mga kalaban niya na ngayon lang siya nakarating dito at wala pa siyang nahuhuli. Sinabi ng leader ng mga scavenger na walang maniniwala sa kanya at hindi nila siya pakakawalan. Kahit na ngayon lang siya nakarating dito. Mukhang isa siyang estudyante sa akademya na hindi pa nakatikim ng buhay ng isang hunter. Kaya naman, sinuwerte sila ngayon. Akala ng Knight, nagkamali na ang lahat. Bukod pa rito, nasa inventory na niya ang lahat ng gamit niya at wala ng oras para maghanda. Ang tanging gamit niya ay isang sandatang pangbayani, ang pangil ng asol na dragon. Inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na ipakita kung ano ang kaya ng isang tunay na hunter. Inilabas ng kabalyero ang kanyang sandata, ang pangil ng asol na dragon, at tinangkang atakihin ang leader ng mga mangangalakal. Ngunit hindi man lang ito umiwas. Ramdam ng Knight na tila hinihila ang kanyang mga binti sa isang uri ng kailaliman. Sadyang sinisipsip ng kanyang kalaban ang kanyang lakas. Kung hindi siya agad makakawala, malapit na siyang mamatay. Sinubukan ng kabalyero na kumawala mula sa sumisipsip ng enerhiya, ngunit nabigo siya. Sabi ng kalaban, sinong mag-aakalang ang isang tulad ng Knight na ito ay mula sa Blue Dragon Guild. Gayunpaman, hindi lang siya ang nasa ilalim ng constellation. Dito sila magkatulad sa isa't isa. Napagtanto ng Knight na humaharap siya sa isang tunay na mananamba ng demonyo. Inamin ng lalaki na iyon nga ang tawag sa kanila. Ang pangalan niya ay Jin Minsu, ang mga ngaso ng laman na lingkod ng hari ng pagpatay. Kinilabutan ang kabalyero nang marinig na sangkot ang hari ng pagpatay. Ang hari ng pagpatay ang pinakamapanganib na konstelasyon para sa bansang ito. Isa itong demonyong bituin na nagdudulot ng kaguluhan dito at sa hilaga ng karatig bansa. Ang mga taong nagtaksil sa kanilang bayan at tumanggap ng basbas nito ay tinatawag na mga mananamba ng demonyo. Wala raw silbi ang kabalyerong ito ayon kay Jin Minsu. Ano ang silbi ng ranggo kung kulang naman sa karanasan? Wala siyang pinagkaiba sa mga halimaw. Idinagdag pa ni Jin Minsu na tiyak na araw nila ngayon. Maging kanyon fodder na binyayaan ng konstelasyon ng asol na dragon, anong gantimpala ang matatanggap niya para sa gayong biktima. Ayon sa golem, ang pagpawi ng gutom ay isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng tao. At isa ring mahalagang bagay para mapanatili ang moral ng hukbo. Kaya naman sila, ang mga metal golem, ay pinagbubuti ang kanilang kakayahan sa pagluluto araw-araw. Tinanong ni Samal ang commander kung kailan sila alis. Sumagot ang binata, sa pinakamadaling panahon. Mas mahalaga ang sitwasyon sa labas ngayon. Interesado ang ating bida kung sino ang mananalo. Kailangan sigurong may dala siyang ilang Awakened Siran. Sasalakayin sila ng mga basurero ng buong lakas nila. Inalok naman ng golem ang amo ng isang tasang mabangong kape. Sinabi ni Yu Sangwon na kailangan niya ng kape sa mga piitan. Iniulat ng sistema na mahusay ang ginawa ng player sa pag-away-away ng mga kalaban. Ngunit ang pakikipaglaban ng walang dangal, at sa gayon ay pinalalakas ang puwersa ng kasamaan, ay hindi paraan ng isang kabalyero. Gaya nga ng inaasahan, hindi pa rin basehan ang ranggo ng Awakened. Handa na raw siya, sabi ni Yu Sangwon, at isinuot ang kanyang gintong baluti. Isang napakalaking asong halimaw ang handang labanan ang ating bida. Nagulat ang binata. Bakit ang laki ng halimaw na ito? Sinabi ng ginintuang kabalyero na ngayon niya dadalhin ang hustisya sa kasamaan. Matatapos na ang supling na ito ng kasamaan. Ipinahayag ni Samuel na sinusunod niya ang utos ng commander. Dapat wasakin ang kasamaan. Sinabi ng golem na naproseso na ang utos at umateak si Akalon. Sabay-sabay na sinalakay ng lahat ang pulang halimaw na aso. Napansin ng golem na talagang mahusay ang mga kakayahan ni Lady Saumil. Sinabi ng batang babae na may pakpak na mahusay pa rin si Sir Akalon. Naisip ng gintong kabalyero na talagang maganda ang kanilang pagtutulungan. Nanatili pa ring nakatayo ang halimaw at agresibo pa rin sa mga kabalyero. Napagdesisyonan ni Yu Sangwon na lulusob siya at tatamaan ang halimaw sa likod. Akala ng kabalyero ay litid ang puntirya niya, kaya hindi niya inaasahan na basta na lang sasabog ang binti ng halimaw. Sinunggaban ng golem ang bibig ng halimaw at pinagpira-piraso ito. Sa sandaling iyon, ginamit din ni Samuel ang kanyang mahikal na abilidad at nagpakawala ng atake ng enerhiya diretso sa dibdib ng halimaw. Iniulat ng sistema na mahusay na nagawa ng player ang pagharap sa supling ng kasamaan. Umabot na sa level 19 ang player. Ngayon, napagbasyahan ng protagonista na tingnan ang sitwasyon sa labas. Nilisan ng ginintuang kabalyero ang piitan at lumabas sa daan ng pamayanan. Gabi na sa lungsod, kaya ilang ang lansangan. Sinabi ni Yu Sangwon na walang tao sa minimap. Napansin ni Akalon na hindi tumutugon ang sistema ng pagtukoy sa kalaban. Nakita ng ginintuang kabalyero ang voice recorder at lumapit dito. Buti na lang, gumagana pa ito. Itinapon ng ating bida ang aparatong ito mula sa kanyang inventaryo bago pumasok sa portal. Magagamit ito para malaman kung ano ang nangyari dito. Iminungkahi ni Yu Sangwon na bumalik para pakinggan ang recording. Si Akalon ang unang bumalik sa santuario. Masyado siyang kapansin-pansin. Base ng Blue Dragon Guild. Nagulat ang master ng Blue Dragon Guild na si Go Jeong-soo. Talaga bang nawala si Song Joon? Ipinahayag ng assistant na nawalan sila ng kontak sa Young Master. Hindi rin siya nagpakita sa akademya o sa opisina ng guild. Ipinagpalagay ni Go Jeong-soo na mayroon siyang ibang misyon o naglilibang lang kung saan. Sabi ng sekretarya, lagi raw itong nagre-report muna sa guild. Umalis ang master kahapon, at wala paling balita mula noon. Tinanong ng guild master kung natunton na ba nila ang lokasyon nito, at kumusta naman ang investigasyon. Huling namataan ang signal niya sa E-rank Dongyon sa Hilaga,
At dahil sa pagiging pabaya ng Young Master at hindi siya nag-isa, hinala nila na nabihag sila ng mga demonyong sumasamba. Sinabi ni Gojeong Suo na ang mga demonyong sumasamba sa mga lupaing iyon ay naglilingkod lamang sa hari ng pagpatay mula sa hilaga. Ipinag-utos ng Guild Master na imbestigahan ang lahat ng masinsinan. Sinabi ni Gojeong Suo na malinaw nilang ipapakita ang motto ng kanilang guild sa kanilang mga kaaway. Sinabi ng sekretary na ang kanilang misyon ay lumaban at manalo, at siguradong mahahanap nila ang kanilang kaaway. Sa opisina ng Midday Sun Guild sa akademya, iniharap ang ulat tungkol sa E-rank Dongjeon. Dagdag pa ng binata, nakakuha raw siya ng ilang materyales, mga magic stone at mga pangil ng puting aso. Sinabi ni Ayan na medyo bihira ang mga pangil ng puting aso. Tinanong ng dalaga kung may nakaalitan ba si Yu Sang-won mula sa Blue Dragon Guild noong nakaraang araw. Nagtanong ang bida kung anong nangyari. Ipinaliwanag ni Ayon na nayulat na nawawala si Go Seon-joon kanina. Sumagot si Yu Sang-won na wala siyang alam tungkol dito. Inaasahan na ito. Dagdag pa ni Yu Sang-won, kailangan na niyang pumunta sa Dongyeon ngayon. Mag-i-spar ba sila bukas? Naisip ng bida na ang pagkuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa Blue Dragon bago pumunta sa piitan ay tiyak na hindi kalabisan. Sigurado ang binata na kumakalat na ang mga usap-usapan tungkol sa pagkawala ng batang master. Magiging magulo raw ang mga susunod na araw. Mahirap paniwalaan na may ganito palang nangyari sa Blue Dragon Guild. Naisip ni Yu Sang-won na siya ang unang suspect. Alagang mapanganib pumunta sa Dongyeon ngayon. Ang repair room ng association, automatikong kinukumpuni ang mga siyang espada. Ibang-iba ito sa lahat ng nakita ni Yu Sang-won. Ibinigay ng espesyalista sa pagkukumpuni ang espada ng ating bida, at sinabing tapos na ang pagkukumpuni. Nagulat si Yu Sang-won. Ganoon ba kabilis? Napagdesisyonan ni Yu Sang-won na handa na siyang pumunta sa Dongyeon. Gusto ni Yu Sang-won na makita kung ano pa ang mayaalok ng asosasyon.